Aswang. Magandang umaga o gabi po sa inyong lahat. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na hindi ko talaga malilimutan. Isa itong gabi ng sindak at pangambang tumatak sa akin, magpasa hanggang ngayon. Isa itong kwento ng isang multo na hindi lamang nagpapakita, kundi nananakit din, sumusunod, at nagtatago sa pinakamasikip at madadilim na bahagi ng bahay. Sa kisame, sa sulok, at sa loob ng maleta. Noon ako'y 17 taong gulang pa lamang, dinalaw kami ng aming mga kamag-anak sa lugar namin sa San Bartolome. Dumating si Tia Remedios galing sa kanayunan ng San Felipe. Kasama niya kanyang 2 anak, si Clarita na 2 taong gulang pa lamang noon at si Isidrito na wala pang 1 taon. Masikli silang dumating, puno ng halakhakan at kasiyahan. Lalong-lalo na si Clarita, na palaging kalaro ang kanyang manika na si Rosa, isang lumang Barbie doll na may mapupungay na mata at gupit-gupit na bangs. Kulay puting kupas ang kanyang damit na tila minanapan niya sa kung sinong matandang bata. Una, hindi naman kami ganun ka-close ni Clarita. Bago pa lang kasi sila sa bahay. Ngunit matapos ang ilang araw na aming pagtutulungan sa pagliligpit at gabi-gabing panunood ng mag-asama ng telebisyon, naging magkabiruan na rin kami. Palagi niya talagang hawak itong si Rosa. Parang hindi ito nilalapag kahit sandali man lang. Sinasaway na siya ni Tia Remedios. "Oh, iwan mo muna yung manikang yan, iha. Matutulog ka na." Pero sasagot lang si Clarita ng pabulong. "Kasama ko si Nene." Inakala namin petang isip lang ng isang musmus ang pangalan na yon. Isang imaginary friend, gaya ng karaniwan. Ngunit hindi pala. Isang gabi, habang nanonood ako ng lumang horror film sa telebisyon, may bigla akong narinig na isang matinis na iyak. Mabilis akong napatayo. Ang iyak ay galing sa silid kung saan natutulog si Clarita. Agad akong pumasok at nakita kong nanginginig siya sa gilid ng kama. Pumapalahaw, maputla, at nakatitig sa kisame na para bang may nakasabit doon. Nilapitan ko siya. "O Clarita, ano nangyari? Bakit ka umiiyak?" Hindi siya sumagot. Umiiyak lang siya ng palakas. Nakapako pa rin ang kanyang titig sa kisame. Tinawag ko na si Tia Remedios na naliligo pala sa banyo. Sumigaw siya ng pabalik. "Ay, pakitimplahan na lang ng gatas, please." Ginawa ko naman. Pero pagbalik ko sa silid, tila lalong lumala ang itsura ni Clarita. Namumutla ng kanyang mga labi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig pa rin sa kisame. Para bang may nakatambay na anino doon. Inabot ko na yung gatas sa kanya, saka siya'y kinarga. "Clarita, bakit ka ba umiiyak?" Tanong ko muli. Tumitig siya sa akin. Punong-puno na luhang kanyang mga mata. "Nene!" Bulong niya. Napakunot noo ako. "Ha? Sino ba yung si Nene? Ano bang ginagawa niya sa'yo?" Sagot naman ni Clarita sa isang mahinang tinig na nanginginig. "Nasa kisame si Nene. Nakatingin sa akin. Hindi siya maalis." Doon ko unang naramdaman ang malamig na hangin sa aking batok, kahit wala namang electric fan o bukas na bintana. Nangibabaw ang lamig sa silid. Hindi na ako nakapagsalita. Nagbiro na lamang ako. "Hay nako, papaluin na natin yan si Nene para di ka natakutin." Doon ay bigla siyang sumigaw. Hindi lang basta iyak. Isang sigaw na sobrang labis ang sindak. At pagkatapos, nagsalita siya sa Bisaya. Hindi ko ito maintindihan, pero ramdam ko ang takot sa kanyang boses.
Tinanong ko ulit si Clarita. Nasaan na si Nene? Nagturo siya. Ayan o, bumabaan siya sa pader. Galit siya. Galit na galit siya sa akin. Nanlaking aking mga mata. Sa sulok ng silid, sa mismong direksyon na kanyang tinuturo, parang may mabigat na presensya na hindi mo makikita, ngunit iyong mararamdaman. Parang may malamig na matang nakatitig sa'yo. Bigla ko narinig ang mahinang kaluskos mula sa kisame, pababa sa pader, habang may humahaplo sa kahoy ng padulas. Dinig mo yung gaspang ng kuko sa plywood. Sinubukan kong magkunwaring kalmado, pero nung sumigaw si Clarita ng Nene! parang nabiyak ang aking dibdib. Muli ko siyang tinanong, nasaan na si Nene? Hindi ko inaasahan na kanyang isasagot. Auntie na siya sa likod mo! Nakasakay na siya sa'yo! Parang may humaplo sa aking batok. Napabitaw ako kay Clarita sa gulat ko. Hindi ko naisip na bata lang siya. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Hindi ko na siya muling binalikan pa ng gabing iyon. Buong gabi ako nakaupo sa sulok ng sala, nakasindi lahat ng ilaw. Kinabukasan, maaga sila naghanda upang bumalik na sa San Felipe. Habang nag-iimpake, inilagay ni Tia Remedios ang manika sa loob ng kanilang maletang asul. Tahimik na si Clarita, pero halatang parang may hinihintay siya. Pagkalipas ng ilang minuto, lumapit siya muli sa akin. Ate, kunin mo si Rosa. Gusto ko siya. Kinuha ko ang maleta, binuksan ko ito, at napamulagat si Clarita. Napatras siya at nagsisigaw. Nene! Nabitawan kong zipper. Oh, bakit? Puno ng luha ang kanyang mga mata. Si Nene, nasa maleta. Hawak-hawak niya yung manika ko. Hindi niya ako papayagang umalis. At bago sila umalis, sinabi pa ni Tia Remedios ang hindi niya kailanmang naikwento. Nung pinagbubuntis ko itong si Clarita, palagi ko nakikita si Nene sa amin sa baryo ng San Felipe. Isa siyang babaeng nilahamon ng apoy sa lumang kumbento. Nakaposa siya sa paa, may mga kadena at humihiling ng anak. Akala ko noon, bunga lang ng stress sa pagbubuntis ko. Pero gabi-gabi siyang sumusunod sa bintana, sa kisame, sa salamin. Huling gabi bago ko siya sinilang, kiniusap ako ni Nene. Sabi niya, Hiram lang ang anak mo. Huwag mong ipagdadamot. simula nga noon, palaging may nino na sa paligid ni Clarita. At nang dinala niya si Rosa, alam kong dala rin niya si Nene. Ngayon, 7 taon nang nakalipas. Wala na si Clarita. Bigla na lang siya nagkasakit at nawala sa edad na 9. Hindi malaman ng doktor kung anong sanhi. Basta na lang humina at tumigil ang kanyang puso. Nang binilik sa akin ni Tia Remedios ang lumang manika, para daw alalahanin sana si Clarita, binalot ko ito sa basahan at sinunog ko sa likod ng bakuran. Ngunit kahit ilang beses ko ba itong sunugin, palagi na itong bumabalik sa aking aparador. Tuwing 2:00 ng madaling araw. At gabi-gabi, may narinig akong may hinang gasgas sa kisame at pabulong na tinig na humihingi ng anak. Rosa, Clarita, ibalik mo sa akin ang bata. Dahil ibet lang sila sa akin. Ang kwentong inyong maririnig ay tungkol sa pag-ibig, kasinungalingan at karumal-dumal na lihim. Ako'y tawagin niyo na lamang sa pangalang Agustin. Hindi ko kailanman inakala na darating sa buhay ko ang isang karanasang magpapayanig sa buo kong pagkatao. Isang alaala na kahit ilang ulit ko mang sikaping ibaon sa limot, patuloy pa rin sumusunod sa akin, kagaya ng isang anino sa dilim.
Noong panahong iyon, bagong salta lang ako sa isang lilib na baryo sa lalawigan ng San Telmo. Isang lugar na tahimik at napapalibutan ng masukal na gubat at mga palayan. Taga Maynila ako, sanay sa ingay at liwanag ng syudad, kaya't labis ang pagkabighani ko sa payapang tanawin at malamig na simoy ng hangin sa baryo. Ngunit sa likod ng kagandahang yun, ay isang dilim na hindi ko inaasahan na tatanglaw sa landas ng aking buhay. Isang hapon, habang nakaupo ako sa harap ng bahay ng aking tiyuhin, napadaan ng isang babae. Napakaganda niya, tila isang diwata sa aking paningin. Mahabang kanyang itim na buhok, maputi ang kanyang kutis. May mga matang tila may kinikimkim na lungkot at pangako ng panganib. "Insan, bilisan mo!" Sigaw ko sa pinsan kong si Leandro habang tinuturo ko ang dalagang naglalakad sa may kalsada. "Sino yun? Ang ganda!" Napailing si Leandro. "Ay naku Agustin, sa dinami-dami talaga ng babae dito sa San Telmo, siya pa talaga yung napansin mo. Hindi mo ba alam? Si Marcelina yan, anak daw ng aswang." Napatawa naman ako. Grabe naman, ang ganda-ganda nun tapos aswang? Baka naman chismis lang yun, dahil sa mga naiinggit. Hindi mo pa alam ang totoong nangyayari sa lugar na ito. Sagot ni Leandro, seryoso ang kanyang titig. Pero kung matalino ka, lalayo ka na lang sa kanya. Pero iba yung dating ni Marcelina sa akin. Hindi ko siya maalis sa aking isipan. Kinabukasan, habang naglalakad-lakad ako sa gilid ng palayan, nagtatagpo kami. "Ah, magandang araw." Bati ko sa kanya. "Marcelina ba yung pangalan mo?" Tumango naman siya, hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Ikaw si Agustin, di ba?" Sagot naman niya. "Oo." Sad ko. At alam ko na rin yung mga chismis tungkol sa inyo, pero hindi naman ako naniniwala. Gusto kitang makilala ng mabuti. "Agustin," bulong ni Marcelina, "mas makakabuti kung lalayuan mo na lang ako. Baka pagsisihan mo lang to sa huli." "Hindi," sagot ko sa kanya. "Kaibigan lang naman, kung okay lang." Mula noon, araw-araw ko na siyang inaabangan. Hanggang isang araw, tinanong ko na siya, "Marcelina, pwede ba kitang dalawin sa inyo? Gusto kitang makilala ng mas mabuti, pati na rin yung mga magulang mo." Napatahimik siya ng sandali. Pagkatapos, ang sabi niya, "Kung pupunta ka sa amin, may kahilingan ako. Mamayang gabi, ano man ang mangyari, huwag na huwag kang lalabas ng bahay. Pakiusap lang." Nagulat ako doon. "Ha? Bakit naman?" "Basta Agustin, sundin mo na lang ako." Sagot sa akin ni Marcelina. Dumating nga ang gabi. Habang ako'y nananahimik sa aking kwarto, may narinig akong malalim at nakakapanindig balahibong huni ng isang ibon. Malalim at parang halinghing mula sa impyerno. Lalapitan ko sana yung bintana, pero pinigilan ako ni Leandro. "Agustin, huwag mo bubuksan yung bintana! Tik-tik yan! May aswang sa paligid!" Saway sa akin nito. Hindi pa man ako nakakainig, may narinig kaming dalawang aso na nagsasalpukan sa dilim. Matitinis ang kanilang mga takol, halinhinan sa pag-angin. Muli nagsalita si Leandro, nanginginig sa takot. "Hindi yan mga aso, mga aswang yan, nag-aahaway, baka sila pa yung mag-ina." Kinabukasan, nakita kaming muli ni Marcelina. May mga galo siya sa braso at mukha, tila mga kalmot ng hayop. "Ano nangyari sa'yo?" Nagulat na tanong ko. Wala ito." Sagot lang niya, pilit nang ngumingiti. "Agustin, gusto kang makilala ng aking ina."
Pero may isa lang akong bilin. Ano mang ihain sa'yo, huwag mong kakainin. Huwag na huwag. Masaya naman akong sumama sa kanya. Ang bahay nila ay nasa gitna ng masukal na bukirin. Isang lumang kubo. Halos mabagsakan na ng mga baging at damo. May amoy akong hindi maipaliwanag. Malamig at malansa. Pumasok kami. Sa loob, nakaupo doon ang kanyang ina. Isa itong matandang babae na may mga kalmot din sa balat at mga matang tila kilala ang buong kasaysayan ng kasamaan. Ikaw pala si Agustin. Sabi ng matanda. Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Mahal mo raw itong si Marcelina? Opo, sagot ko, tuwid ang paninindigan. Hindi po mahalaga sa akin yung mga sabi-sabi. Mahal ko nga po siya. Tumawa naman ang matanda. Isang tawang tuyot at maluto. Sirang ulo ka, iho. Hindi mo alam ang iyong pinapasok. Lumapit siya, dalang isang bandehado ng pagkain. Karne na hindi ko mawari kung ano. O siya, kumain ka. Alok nito sa akin. Tumanggi ako. Hindi po ako nagugutom. Napatingin naman ang matanda kay Marcelina. Sinabihan mo siya, hindi ba? Opo, inay. Patawarin niyo po ako. Pero mahal ko rin po si Agustin. Wika ni Marcelina. Isa kang hangal, Marcelina. Hindi ka mamahalin ng taong yan pag nakita niya ang iyong tunay na anyo. Sigaw ng matanda. Pinalayas ako nito. Hinatid ako ni Marcelina hanggang sa labas. Luhaan siya. Kinabukasan, binalikan ko sila. Pumatok ako sa kanilang bahay. Tao po! Tao po! Mahinang titig ang tumugon. Agustin, pumasok ka. Pumasok ako at sinalubong ng masangsang na amoy na nabubulok na laman. Nakita ko si Marcelina. Puno ng dugo ang kanyang bibig at ang kanyang anyo nagiba na. Mahaba ang kanyang mga kuko, nanilisik ang mga mata. Sa kanyang tabi, nakandusay ang kanyang ina na nakabukan tiyan. Nilalamon pa ang ilang piraso na laman. Diyos ko! Bulalas ko. Marcelina, ginawa mo to? Tumulo ang kanyang mga luha. Agustin, mas mabuti na ako ang pumatay sa kanya kaysa ikaw ang kanyang kainin. Pinaglaban kita, mahal ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ito tama. Huwag kang lalabas. Nandiyan na yung mga tao. Ako na yung sasalod ng galit nila. Pagod na ako, Agustin. Pero masaya na rin ako. Kahit sandali, naranasan kong mahalin na isang tulad mo. Niyakap niya ako. Malamig ang kanyang katawan at amoy ng dugo. Tumakbo ka na. Bilis! Saad ni Marcelina. Nang marinig ko ang alingaw-ngaw ng mga sigaw at sulo sa labas, agad akong tumakbo pabalik sa aming bahay. Habang patuloy ang aking pag-iyak, alam kong iyon ang huling sandali namin ni Marcelina. Kinabukasan, abot-abot ang saya ng mga taga-baryo. Yung mga aswang, napatay na! Wala nang mabibiktima sa atin! Pero sa puso ko, alam kong isang nilalang napatay. Oo, isang aswang. Pero isang aswang na natutong magmahal. Umalis ako ng San Telmo kinahapunan. Dala ang isang lihim na hindi ko kailanman may kukwento ng buo. At sa tuwing marinig ko ang huni ng isang tiktik sa gabi, hindi takot ang aking nararamdaman. Kung hindi pangungulila. Dahil minsan, minahal ko ang isang nilalang na dapat kong katakutan. Pero mas pinili ko na mahalin.